Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Iginiit ng ilang ahensya ng gobyerno na walang basihan ang pangambang aabot sa 50 piso ang pamasahe sa jeep dahil sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Kasunod yan ang sinabi ng grupong para Advocates for Inclusive Transport na tataas ang pamasahe para mabawi ng mga operator ang gastos sa PUV Modernization. Sagot yan ng isa pang commuter group na National Center for Commuter Safety and Protection Incorporated. Wala silang nakikitang pagtaas ng pamasahe base sa mga pag-aaral nila. Tinawag naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi logical at statistically impossible na tumaas sa 50 pesos ang pamasahe sa jeep. Ipinunto ng LTFRB na sa loob ng 6 na taon mula nang magsimula ang PUV modernization, 2 piso pa rin ang pinagkaiba ng pamasahe sa traditional at modern jeep. Sabi naman ng Department of Transportation, walang taas pasahe na hindi dumaraan sa proseso ng LTFRB. Yung mga naririnig po natin na magkakaroon po ng 300-400% na increase ay wala pong batayan at hindi po inaasahan ng ganyang taas pasahe dito po sa ating consolidation at PUV modernization program. Sabi ng China, mapanghamon o provocative ang ginawang Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Sa huling araw nito ay pinamalas ng Amerika ang kanilang puwersang panghimpapawid. May unang balita si June Veneracion. Kung show of force lang ang pag-uusapan, ito na yon. Isang aircraft carrier, mga warship at mga fighter plane ang dala ng Amerika sa huling araw ng RPUS Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Ito ang Carrier Strike Group 1 ng US Navy. Nakaangkla ang puwersa sa aircraft carrier na USS Carl Vinson. Nagsagawa ng patrol exercise ang Carrier Strike Group 1 sa activity area sa West Philippine Sea. Ipinakita rin ang mabilisang paglipad at paglanding ng 16 na aircraft. Ngayon lang nag-deploy ng aircraft carrier ang Amerika sa Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. At sa pambihirang pagkakataon, pinayagang makalapag sa isang US aircraft carrier ang mga air assets ng Armed Forces of the Philippines. Tinawag naman ng China na provocative o mapaghamon ang ginagawang deals ng US at Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Nasirabayan din ng China ng sarili nitong routine patrol sa South China Sea. Lahat daw ng kanilang tropa ay nananatiling nakaalerto sa pagbabantay sa national security at maritime rights. Namataan pa ang mga warship ng China di kalayuan sa mga barko ng Philippine Navy. Ilang beses nag-radio challenge ang BRP Ramon Alcaraz, pero walang sagot mula sa warship ng China. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Igandag sana yung mga deboto dito sa Quiapo Church ngayong First Friday ng 2024. Katulad ng nakikita nyo dito sa aking likuran, puno na yung simbahan kaya marami yung mga deboto ang dito na lang nakinig ng misa sa Plaza Miranda. Marami na ring tao sa palibot ng simbahan, kagaya na lang sa kalye ng Villalobos at doon sa Carriedo. Ganyan yung sitwasyon mula pa kaninang madaling araw. Walang humpay ang dating ng mga deboto rito sa Quiapo Church mula pa madaling araw. Bago pa man ang unang misa ng alas 4, puno na ang simbahan kaya marami na ang nakatayo sa Plaza Miranda. Ngayon kasi ang unang Biyernes ng taon. Malayo ang nilakad ng 83 taong gulang na si Nanay Nida bago makapasok sa simbahan. Hapong-hapo at hirap ng maglakad. Pero hindi niya ito alintana para sa poong Nazareno. Mahal na po ang Senyor. Mahal po. Ito po inaalala namin itong sakripisyong ito sa iyo. Alam namin, mahal mo kami, kaya mahal na mahal ka namin. Si Richard, dala pa ang kanyang replika ng poon na mahigit 1 dekada na sa kanya. Hindi niya raw palalampasin ang First Friday ng 2024. Wala akong option every Friday. Lalo na pag ganito. Kalusugan ng aking pamilya at saka magandang pamumuhay. Nagpapasalamat ang lahat ng nakausap naming deboto na ibinalik ngayong taon ang nakagawi ang traslasyon ng itim na Jesus Nazareno. Masaya po kasi po magano naman po kami. Sasarang na naman po yung asawa ko at yung mga anak. Si Arnold, taon-taong pumapasan. Ipinamana niya na rin daw ito sa kanyang mga anak. Sobrang natuwa po kami lahat dahil makakasalang nahuli kami po. Dahil po sa nangyari po mga pagsubok sa amin na kakayanan po namin. Yun po, nasunugan po kami. Kinaya po namin dahil nandyan po lagi sa amin.
Pero may ilang pagbabago ngayong taon na wala dati. Gaya halimbawa ng paglalagay sa imahe ng poon sa loob ng isang laminated tempered glass case. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, para raw mas maprotektahan ng mahigit 400 taon na imahe ng poon at mapigilan ang mga sumasampas sa andas. Siyempre naninibago rin po kami dahil sa tagal po ng wala pong ganito. Sasama na lang po kami sa precision nila. Sa labas ng Quiapo Church, puspusa na ang mga ginagawang paghahanda. May steel fence sa palibot ng Quiapo kaya iisa lang ang entrance papasok sa simbahan. Sa gilid ng simbahan makakalabas, gaya sa Carriedo at Quezon Boulevard. Naglagay na rin ng yellow marking sa Plaza Miranda para magsilbing gabay sa pila ng mga deboto. Igan, kapapasok lang na impormasyon, isang lalaki ang inaresto ng mga pulis matapos niyang mag-bomb joke o magbiro tungkol sa bomba. Nasa kustudiya siya ngayon ng Plaza Miranda PCP. Naghihintay pa tayo ng karagdagang impormasyon pero nagpapaalala ang Manila Police District na labag po sa batas yung ganyang pagbibiro. Samantala, katatapos lang ng 5 a.m. Mass, magsisimula na ngayon yung misa ng alas 6 ng umaga. Kaya katulad po ng nakikita nyo, nagpapapasok na ng mga deboto sa loob ng simbahan. Iisa lang yung entrance po ng simbahan. Dito po yan sa may Villalobos. At katulad po ng nakikita nyo, may mga yellow markings dito. Kapag napuno na yung simbahan, dito sila tatayo sa Plaza Miranda para makinig ng misa. At yung pong yellow markings na yan ang magsisilbi sa kanilang gabay sa pagtayo at pagpila nila rito. Patuloy tayong magbabantay sa sitwasyon dito. Sa ngayon, yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. At kaugnay pa rin sa paghahanda sa Traslasyon 2024, January 9 po yan sa Martes. Makapanayam natin si Police Colonel Gene Pajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga po, Sir Igan. Gaano na po kahanda ang PNP? Mga ilan po ba ang i-detail dyan? Nakalatag na po, Sir Igan, yung ating deployment para po sa traslasyon at mahigit 15,000 na po ang i-deploy natin for the whole traslasyon na related activities po. Inaasahan na balik sa pre-pandemic level yung dagsa po ng mga deboto. Siyempre, malaking hamon po sa ating mga pulis. Kaya po bang kontrolin yan? It will be a challenge katulad ng mga nauna na nating kinover na traslasyon. At tama po kayo, ang ina-expect po nating attendees for this year's traslasyon na probably will match po yung pre-pandemic figures po na around 2 million. Kaya naman maliban po dito sa mahigit 15,000 ay meron pa po tayong reserve standby force. At kung kinakailangan pong dagdagan po yan, lalong-lalo na po doon sa mga dadaanan po ng posisyon sa January 9 ay may nakaready po tayo na deployable person. Maraming pinagbabawal po, gaya ng mga matatalim na bagay at payong. So, meron hubang ilalagay ng mga checkpoint ang ating PNP? May ilalagay po tayo ng tinatawag po nating controlled areas kung saan magkakaroon po tayo ng security check para po masiguro na ito pong ating ipinapakiusap na mga prohibited items ay hindi po makakalusot. At katuwang po natin dyan, nag-volunteer po yung mga miyembro po ng IHOS na sila po ang makakasama natin sa pagkakandak po ng security check. Colonel, na-check na rin po ba ng PNP yung glass case dun sa andas ng Nazareno? Alam niyo naman, baka may akatin pa rin yan, lalo pang madisgrasya. Tama po, sir. Yun po yung ating pakiusap sa ating mga kababayan, sa ating mga deboto na for this year nga po, isa po yan isa sa mga malalaking pagbabago nga po na nilagyan nga po ng case ng laminated glass po yung ating itim na Nazareno. At pakiusap sa atin, huwag na sanang i-attempt na akyatin pa at baka magkaroon po. Although inassure naman po tayo ng management po ng Quiapo Church na hindi naman po ito mababasag at magkakaroon po ng injury. Pero isa po yan sa naging consideration po natin ng adjustment po ng deployment. May mga natatanggap po ba kayong intel information na banta o manggugulo dyan sa traslasyon, Colonel?
Sa ngayon po, sir, wala naman po tayong natatanggap na seryosong banta. Although lagi natin sinasabi, we are praying for the best. We are expecting and preparing for the worst scenarios. Kaya kasama po sa naging paghahanda po natin yung ating mga tabletop exercise at contingency planning in case there is a need to execute some security measures to prevent Opo. these threats po. May jammer tayo, no? It was considered during the planning, sir, at isa po yan sa posible po natin gawin on the day of the translasyon po. Bukas ho, isasagawa yung pahalik, Colonel. May isasara bang kalsada para ikangay maging maayos ang maging aktibidad bukas? Meron po, sir, nag-announce na po sila na may mga kalsadang pansamantalang isasara, lalo na po yung mga dadaanan po ng prosesyon at iba pa pong mga aktibidad. Pati na rin po, mag-i-implement din po ng rerouting to make sure po na kahit paano ay bumilis po yung magiging prosesyon po. Maraming salamat, PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo. Ingat po. Bibisita si Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ayon sa Presidential Communications Office, 3 araw ang official visit ni Widodo simula January 9 hanggang January 11. Magpupulong sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Miyerkules para talakayin ang progresibong relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Inaasahan din na mas mapagtitibay at mapapalalim ang relasyon ng dalawang bansa, lalo't sa Nobyembre ika-75 anibersaryo ng formal diplomatic relations nito. September 2022 nang bumisita si Pangulong Marcos sa Indonesia. Pinatatanggal na ang mga nakaparadang sasakyan at iba pang nakaharang sa mga kalsada na daraanan ng translasyon sa Martes. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James. Gang, good morning. Kinatuwa ng mga residente rito sa Quiapo, Maynila na matapos ang ilang taon ay muli magbabalik ang translasyon at muling iikot doon sa kanilang lugar. Kanina nga inikutan natin yung mga makikitid na kalsada na daraanan ng andas ng Pong Nazareno. Bahagi ng ruta ng translasyon ng Pong Nazareno sa susunod na linggo ang ilang makikitid na kalsada rito sa Quiapo, Maynila. Mula sa Arlegue Street ay kakanan ng andas sa Fraternal Street at kakanan sa Vergara Street. Kakaliwa sa Duque de Alba Street at kakaliwa sa Castillejo Street. Pagdating sa dulo ay kakaliwa sa Farnesio Street bago ulit tumabas ng Arlegue Street. Makikitid lamang ang mga kalsada rito at karaniwang nagtatagal ang usad ng andas. Bagamat may mga sasakyan pang nakaparada sa mga kalsada, ay nag-abiso na raw ang mga taga-barangay na tanggalin ang mga ito bago ang translasyon. Ang mga residente ay kinatuwa na daraan ulit doon ang andas ng Pong Nazareno. Sa Castillejo Street may kapilya pa nga sila na tampok ang replika ng imahe ng Nazareno. Natutuwa po kami. Siyempre, bilang deboto na oras na dumaan na nasisiyaan kami sa Kasi oras na hindi dumating dito dahil parang hindi masaya eh. Kasi taon-taon talaga dumadating talaga rin. Masaya at masigla dahil nabuhay na naman ang piyesta ng Quiapo. Sa tagal ba naman at ilang taon din nawala. Si Florencio mahigit 4 na dekada ng deboto ng Pong Nazareno. Higit daw sa mga kahilingan ay ang pagpapasalamat sa lahat ng biyayang natanggap ng kanyang pamilya. Guminhawa ang buhay ko, ganun, para sabi ko makatapos yung mga anak ko sa pag-aaral. Sa awa ng Diyos, okay naman. Na andito ngayon sila, mga may trabaho. Si Manuel naman na may karinderya sa lugar, bahagi ng debosyon ng pagbibigay ng libreng pagkain at inuming tubig sa mga deboto. Panata na magbigay ng pagkain at magpakain sa mga taong dumadaan. Part ng sakripisyo. Apo. Ang Manila LGU naglabas na rin ng listahan ng mga kalsadang isasara para bigyang daan at traslasyon. Mula yan alas 9 ng gabi sa Lunes, January 8 hanggang araw ng traslasyon sa Martes, January 9.
Samantala, Igan, patuloy naman yung apela ng MMDA maging ng Manila Traffic and Parking Bureau doon sa mga residente na naninirahan doon sa ruta na daraanan ng traslasyon ng Poong Nazareno na sila na mismo yung magkusa at magtanggal doon sa mga sagabal sa kalsada para maging maayos naman din yung usad ng traslasyon ng Poong Nazareno. Yan muna ilitas mula rito sa Quiapo, Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Bukod sa mga residente, problemado na rin ang mga ospital sa Panay Island dahil sa kulang na supply ng kuryente sa maraming bahagi ng Western Visayas. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Kim? Susan, nananatili pa rin kulang ang supply ng kuryente rito sa Panay Island. Kaya nababahala ang iba't ibang sektor sa magiging epekto nito kung matagalan pang ma-stabilize ang supply ng kuryente. Walang magawa kundi lumabas sa kanilang mga bahay ang mga senior citizen na ito sa Iloilo City. Hindi raw nila matiis ang init sa loob ng bahay sa gitna ng malawakang power outage sa Panay Island. Pero wisyo, para sa amon nga mga edad na kami, mga tigulang na kami. Siyempre, hindi man kami kaano kayo, di mainit. Di may kung wala ka lang balatian, may high blood sa ganun. Apektado na ang mga negosyo at pinangangambahang aabot sa hanggang kalahating bilyong piso ang lugi kada araw sa lungsod. Everybody's pain nga ginabatyak subong sa diri sa syudad sa Iloilo sa probinsya. Dagdag gastos sa mga ospital dahil kailangan ng krudo sa paggamit ng generator. Pero higit na ikinababahala ng pamunuan ng isang ospital sa Pavia ang posibleng pagkasira ng mga hospital equipment. May mga patient kami nga dapat ma-secure namon and all the way down ang pagid mami ang samon nga consumption sa amon generator which is bayad gid kami sang almost 40K na in 2 days. Sa Dumangas, Iloilo, marami ang pumupunta sa ospital na may asthma dahil hindi magamit ang nebulizer sa kanilang bahay. Nga taan na naman sila mga extension na lang nga makasaksak lang sila. Mas okay gid kung may dala sila nga mga ilabala nga nebulizer kay mas okay gid kay diri ang amon na nebulizer. Kung may nagapaaso sa ER, hindi man namon pwede nga pull out on sa isa ka patient, ihatag sa isa ka patient. Mabuting sa ibang lugar na ibalik na ang supply ng kuryente. Hindi na problemado ang Rojas Memorial Provincial Hospital sa Capiz. May kuryente na rin sa Boracay, partikular sa mga barangay ng Manok-Manok, Balabag at Yapak. Pero nakahanda pa rin ang generator ng mga tourism establishment at tuloy ang panawagang gawin silang prioridad sa mano-manong pagsusupply ng kuryente. Para-paraan lang din siya kay ang iban man di mga trabahante man sa mga asang tourism enterprises natin. Sa Silay, Negros Occidental, nag-fluctuate pa rin ang kuryente kaya nag-aalala ang ilang mga negosyante na masira ang kanilang appliances at paninda. Tapos nga nagabaho ang produkto nagaminya kaya pati pa mga prosen na hindi na pwede nga mawadaan ayos na mo kay nga once nga hindi na siya ma-ayos siya maslom gid sa maguba kami sa customer namon. May problema gid ang grid, no? Ang major transmission line ni NGCP. Especially mga muling oras, nagalubo ang frequency sang voltahe sa line. Okay. And that creates a problem sa transmission line. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kailangan ng 300 megawatts na grid para ma-stabilize ang supply. May hinihintay pang 135 megawatts na load capacity ang PAM Concepcion Power Corporation. May arak kita sa 238 megawatts na, no? 213 megawatts of this comes from the power plant in Panay. Nakabalik online. There are around 9 of them. Hopefully, kung makabalik na ang last remaining kang big baseload power plant, si PCPC, hopefully slowly go back to normal again. Sinabi ng Panay Energy Development Corporation or PEDC na una nang nag-trip ang kanilang units bago pa man nangyari ang power outage. Yung pagkawala ng ating unit, there was still a sufficient supply of power after nung nangyari yon. So we actually fast-track the start-up process dahil momentary man lang yung activation. Ibig sabihin, hindi siya, na-detect lang niya, pero hindi talaga siya problema, no? Naibalik namin kaagad. It's just unfortunate na
bago natin maibalik, nagkaroon ng total blackout. Hindi umano sa source mula sa mga power plant ang problema, kung hindi sa transmission mula sa Cebu. Dagdag ng PEDC, may mahigit 600 megawatts ang capacity ng mga power plant sa Panay at 320 megawatts lang ang demand. Mag-shutdown kami or mayroong plantang mag-trip, sufficient pa siya to supply the whole Panay area. Ang nangyari lang, kasi nung nag-shutdown, sabay-sabay, which is very very uncommon na yung mga pangyayari. So there must be something na nag-trigger doon. Yun ang hindi natin alam. Sa pulong ni DOE Secretary Rafael Lotilla, opisyal mula sa Energy Regulatory Commission, ilang local chief executives at power sector, nagutos ng DOE sa NGCP na pabilisin ng matapos ang Cebu Negros Panay Backbone Project na malaking tulong para mapataas ang supply ng kuryente. Dapat sa Marso tapos na kita kay kaano mo na gin-extend ang deadline ng backbone na dapat you are more transparent so that mas we can do our work better. Susan, pasado 1:00 ng madaling araw kanina, nakasynchronize na sa grid ang PAM Concepcion Power Corporation at unti-unti nang bumabalik sa pag-supply ng kuryente sa buong Panay Island. Susan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Kumakalat online ang mga pekeng video ng inyong lingkod at kasama natin si Ivan Mayrina na nag-aanunsyo ng pamimigay umano ng kwintas mula sa Italy. Huwag paloloko mga kapuso dahil peke po iyan at posibleng ginawa gamit ang AI o Artificial Intelligence. May unang balita si Rafi Tima. Meron ngayon isang Mama Mary necklace na galing pang Vatican. Uunahin na namin, peke ang video na ito. Kahit pa sa unang tingin, aakalain mo talagang totoo ang ibinabalitang ito ni GMA News anchor at senior reporter Ivan Mayrina. Ito ay may bendisyon ng mga pari sa Vatican, Italy. Meron ngayon, isang Mama Mary necklace na galing At Vatican. GMA host Susan Enriquez. Tara alamin natin, mga kapuso. Kung panonoorin ang kabuuan ng video, makikitang hindi ito totoong balita mula sa 24 oras o anumang social media platform ng GMA. Mukha mang totoo ang graphics o font sa report, ang malalaking font na ito na lumilitaw sa video at makikita sa taas at baba ng video, hindi ginagamit ng 24 oras at ng GMA social media team. Kaboses man nina Ivan at Susan, halata namang hindi sakto ang salita sa buka ng kanilang bibig, pati ang bigkas nila sa salitang necklace. Ngayon, isang Mama Mary necklace. Isang Mama Mary necklace na galing pang Vatican. Sa kalagitnaan ng video, halata ring tila robot kung magsalita ang nagpakilalang pari na siya ring lumalabas na uploader ng video. Hanggang sa marami na sumuporta at ngayon marami na kami natutulungan. Possible na AI generated talaga yung likeness ng priest and the video itself. Ang kabuuang mensahe ng video, pamimigay ng libreng necklace mula pa sa Italy, tila hindi rin kapanipaniwala. Kung mukhang yung mensahe hindi talaga kapanipaniwala o hindi mo iisipin na galing talaga doon sa tao na yon, siguro ang pinakamaganda talaga is tanungin mo, confirm mo kung sa kanya talaga yon. Ang nakababahala sa video, gayang-gaya ang boses ni Ivan at Susan, bagay na kayang-kaya na raw talagang gawin ng artificial intelligence. Marami naman siyang makukuha na boses sa araw-araw na pagsasalita niya, pag-broadcast niya. Ngayon, maraming mapagkukunan. Maganda yung training na mabibigay mo doon sa AI. So ngayon, after matuto ng AI, mapapasabi mo na sa kanya kung ano yung gusto mong sabihin. Sinubukan namin kontakin ang page owner ng social media page na base sa litrato ay siya ring nagpakilalang pari na nagsalita sa video. Pero hindi makontak ang cellphone number na nakalagay sa page. Mula nang i-upload noong December ng nakaraang taon, umabot na sa 1.8 million views ang video na tampok si Ivan Mayrina at 146,000 views naman sa video tampok si Susan Enriquez. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng social media platform pero dati na nilang sinabi na patuloy ang kanilang paglaban sa mga mapanlilang na video na ina-upload sa kanilang platform. Ayon sa mga eksperto, pahirap na talaga ng pahirap para malaman kung peke o totoo ang mga video o audio na ating napapanood at napapakinggan sa internet.
Kaya para hindi mapeke, intindihing mabuti at tingnan sa kabuuan ang mensahe na inyong pinapanood. Huwag agad maniniwala at ugaling i-verify ang mga ito. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. The word of the day is necklace. Necklace. Wala lang. Necklace. I just want to say it again. Necklace at saka necklace. AI lang po yun. Oh, pero ito mga kapuso, chika na po tayo. So, emotional ang nila Sanya. So, pulang araw, no, sa Star Sanya Lopez and Ashley Ortega na makilala nila ang dalawang comfort women noong panahon ng Hapon. Sila ay sina Lola Estring at Lola Ising na parehong dinanas ang pagiging sex slave noong World War II. Sa tulong ng grupong Lila Pilipina, nagkaroon ng chance sina Sanya at Ashley na malaman ang kwento ng mga comfort women noong Japanese occupation sa Pilipinas. Naiyak na lang ako. Tinatakpan ko na lang ang mata ko. Kasi naalala kong sinabi ng babae na kung lumaban ako, talagang mapapatay ako. 11 to 12 years old ko lang. Nakaranas na ako ng... Nakaranas na ako ng hindi tama na bansa sa sarili ko. Kaya sa ngayon, nakikita ko mga kabataan. Magsaya sila. Sabi ko, sana kung ganyan ang inabot ko nung panahon. Nagsaya rin ako, katulad nila. Pero hanggang tumanda ako, dala-dala ako yung trauma ko. Para kina Sanya at Ashley, ang kwento ng katapangan ni Lola Estring at Lola Ising ay magsisilbing inspirasyon para mas bigyang buhay ang mga eksena sa upcoming primetime series na Pulang Araw. Yung mga trauma na ganyan, hindi talaga yung mawawala. It will haunt you, but... Natutunan ko yung tapang, lakas ng loob, yung faith nila na makakalagpas sila dun sa buhay na meron sila. So, naiyak ako kasi sila ang galing na bumilib talaga ako sa kanila na grabe yun. Grabe yung naranasan nila. Na-realize ko po na napakaswerte po talaga ng generation namin sa ngayon. Sorry, hindi ko napigilan. Isa sa greatest lesson is dapat sa mga kabataan ngayon maging grateful kayo dahil napakaswerte natin ngayon. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad naman, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.